Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako po si Herbie. Meron po akong hindi malilimutang karanasan. Pero uunahan ko na po kayo mga kapasta. Sigurado pong marami sa inyo ang magagalit sa akin. Sobrang nakakahiya po yung naging pag-uugali ko dati. Pero ikukwento ko pa rin sa inyo dahil yun ang dahilan kung bakit matino na ako ngayon. Tsaka sigurado akong may mapupulot ding aral dito yung mga tagapakinig nyo. Nung araw kasi masasabi ko na napaka-irresponsable kong anak, kapatid at asawa. Sama nyo na yung pagiging manugang at bayaw. Wala akong ibang iniisip kundi yung sarili ko lang. Kung saan ako hindi mahihirapan. Kung saan ako masaya, doon ako. 24 na ako nung panahon na yon, pero wala pa rin akong trabaho. Isa akong dakilang tambay sa lugar namin. Sa alak at babae lang umiikot yung buhay ko. Hanggang sa mapilitan akong pumasok sa pabrika dahil sa pamumuwersa ng mama ko na magtrabaho na ako. Doon ko nakilala si Agatha. Siya yung tumulong sa akin sa pwesto ko sa pabrika. Sadyang mahilig ako sa babae, Sir Neb, at hindi ko maiwasan na mahulog sa isang kagaya ni Agatha na maganda na, mabait pa. Niligawan ko agad at hindi naman nagtagal ay nakuha ko agad yung oo niya. Ganun ako kabilis dumiskarte. Ayaw man ni Agatha, napilit ko pa rin siya na may mangyari sa amin. Paulit-ulit yon, kaya hindi na ako nagtaka nung sabihin niya sa akin na nagdadalang tao siya. Pinakasalan ko sa West, tapos inuwi ko sa bahay namin. Kaso hindi naging maganda yung pakikitungo sa kanya nila mama at ng mga kapatid ko. Si Papa naman walang pakialam. Sa trabaho lang lagi yung pakialam noon. Sabi sa akin ni Agatha, doon na lang kami tumira sa kanila. Nanay at nag-iisang kapatid lang niya ang makakasama namin. Ayaw daw niya kasing ma-stress sa pagbubuntis niya. Baka maapektuhan yung bata. Pumayag ako, kahit pa si Mama galit na galit sa akin. Bago pa lang daw ako na makakatulong sa pamilya namin, nag-asawa ako agad at ilalayo pa ako sa kanila ng napangasawa ko. Sabi ko naman kasalanan nila. Kung pinakitunguhan nila ng maayos yung asawa ko, di sana hindi kami aalis ng bahay. Sa madaling salita ay doon na nga kami tumira sa bahay nila Agatha. Mananahi yung nanay niya at ang nag-iisa naman niyang kapatid na si Eileen ay 18 years old. Siya yung katulong lagi ng nanay nila. Taga-sukat, taga-tabas ng tatahiin, taga-dala sa mga customers nila kapag yari na. Parehong weird ang tingin ko sa dalawa. Yung nanay niya kasi sobrang tahimik. Halos ayaw nang magsalita. Ganoon din yung kapatid niya. Mabibingi ka talaga sa katahimikan kapag sila yung kasama mo. Sabi ni Agatha, hindi naman daw ganoon yung nanay niya dati. Masayahin daw yun at palakausap maski sa mga kapitbahay nila. Kaya nga maraming naging suki sa pananahi. Mula lang nang mamatay yung tatay niya, bigla nang nanahimik. Tapos yung kapatid naman niya, yun daw yung dati ng tahimik kahit nung maliliit pa sila. Maliban kapag kausap daw yung tatay nila. Daddy's girl daw kasi. Hindi naman ako nahirapan sa pakikisama sa dalawa. Kasi parang wala rin naman sila sa bahay. Laging abala sa mga tahiin ng biyenan ko. Madalas ay nahuhuli kong nakatingin sa akin si Eileen. Hindi ko alam kung naiinis ba sa akin, kung inoobserbahan ako o kursunada ako. Pero sa totoo lang, Sir Neb, ay nakaramdam din ako ng takot nung makita kong sinusundan niya ako ng tingin nung minsang nagpunta ako sa kusina para maghanap ng makakain. Ang weird. Nung sabihin ko naman yon kay Agatha, ay wag ko na lang daw pansinin. Ganun lang daw talaga yung kapatid niya. Hindi kasi sanay na may ibang kasama sa bahay maliban sa kanila ng nanay niya. Ang problema lang, kahit nag-asawa na ako, ay hindi pa rin ako nakaiwas sa barkada. Akalain ko bang matutuntun ako ng mga ulupong sa bahay nila Agatha. Sinugod nila ako ron na meron na silang dalang mga alak. Naglambing na lang ako sa asawa ko na magluto ng pulutan.
Dumalas ng dumalas yung pagpunta sa amin ng mga barkada ko. Lalo na tuwing sahod. Kaya dumalas din yung pag-aaway namin ni Agatha. Isang beses inutusan ko siya na magluto ng pulutan. Pero ang ginawa niya ay hinain niya sa amin ng hilaw. Ang ginawa ko naman, sinundan ko siya sa kusina. Dala ko yung hilaw na karne. Nung maabutan ko siya, pilit ko siyang pinanganga. Tapos sinubo ko sa kanya yung karneng hilaw. Hinawakan ko siya sa leeg ng madiin. Huwag na niya kako akong pinapahiya sa mga barkada ko. Yun ang unang beses na nasaktan ko yung asawa ko. Galit na galit ako nun. Paglabas ko ng kusina, nakita ko si Eileen na nakatayo lang doon sa pintuan at nakatitig sa akin. Inasikan ko. Sabi ko, anong tinitingin-tingin mo? Unti-unti ay naipakita ko kay Agatha ang tunay kong ugali na tinatago ko sa kanya noong magnobyo pa lang kami. Ayoko talagang dinidiktahan ako, na inuutusan ako. Yung tipong hindi pa sasakop sa babae. Siguro sa umpisa oo, pero kapag nakuha ko na, hindi na pwede yung kaartehan sa akin. Mula nang masimulan kong saktan yung asawa ko, parang nangatin na lagi yung katawan ko na masaktan ko siya kahit sa konting pagkakamali lang. Ewan ko ba kung anong demonyo ang sumanib sa akin na parang nasisihan ako kapag nakikita ko siyang natatakot sa akin. Kaya tuwing pupunta yung mga barkada ko sa bahay, alam na niya yung gagawin niya. Hindi ko na kailangang utusan dahil kung hindi, alam na niya kung anong mangyayari sa kanya. Pero ang pananakit ko sa kanya ay lihim lang. Hindi niya sinasabi sa biyanan at hipag ko. Pinagtatakpan niya ako. Ako naman bait-baitan sa harap ng mga barkada ko. Kunwari ayos lang ang lahat sa amin. Pinapakita ko sa kanila na mahal ko yung asawa ko. Mahal ko naman talaga, Sir Neb. Kaya lang parang naging habit ko na yung pananakit sa kanya. Isang araw umuwi akong lasing. Dahil susuray-suray ako, kaya nabangga ko si Eileen. Tinignan ako ng masama. Nainis ako, kaya paglakad niya palampas sa akin, hinila ko sa braso. Tinanong ko kung anong problema. Ang tanging sinagot lang niya sa akin ay bitiwan ko raw siya. Binitiwan ko naman, pero pabagsak. Binalaan ko rin na ayusin ang pakikitungo sa akin. Wala akong nakitang reaksyon sa mukha niya. Dumiretso na ako sa kwarto naming mag-asawa. Dinatnan kong nakatalikod ng higa si Agatha. Pilit ko siyang ginising para lang isumbong yung kapatid niya. Hindi ko kako nagugustuhan yung asal ni Eileen. Pagsabihan niya. Hinarap ako ni Agatha. Ako yung sinabihan na wag ko na lang pakialaman yung kapatid niya. Tapos pinagalitan din niya ako dahil naamoy niyang lasing ako. Lalong nadagdagan yung inis ko dahil sa kakabunganga niya sa akin. Kaya nasuntok ko sa tiyan. Lasing na lasing ako. Nawala sa isip ko na buntis siya. Para akong biglang nahulasan nung hawakan niya yung tiyan niya at dumaing na masakit daw. Nagmamadali akong tumawag ng tricycle para maisugod siya sa ospital. Habang nasa tapat ako ng kwarto ng ospital kung saan dinala yung asawa ko, palakad-lakad ako. Hindi ako mapakali. Si Eileen at biyanan ko ay tahimik lang na nakaupo sa isang tabi. Nakayuko si Eileen. Yung biyanan ko naman, diretso lang ang tingin. Parang malalim ang iniisip. Alam kong sisisihin nila ako kapag may nangyaring masama kay Agatha at sa anak namin. Pero hindi nila ginawa, Sir Neb. Nung lumabas yung doktor, ay sinabi niya sa amin na kailangan kong mamili. Hindi na ako nag-isip. Siyempre, alangan namang piliin ko yung anak ko. Natural yung asawa ko ang pinili ko. Pero nandoon yung malaking pagsisisi sa nagawa ko. Kundi dahil sa akin, ay buhay sana yung anak namin. Nung umalis na yung doktor, nakita ko yung kamay ni Eileen na nakatuon sa bangko. Tumiklop yung kamao niya at yung mga mata niya parang puno ng galit na hindi mailabas. Wala silang sinabi maski ano sa akin. Akala ko nga aawayin nila ako. Tingin ko naman gusto talaga nilang gawin yon. Nagpipigil lang siguro.
Nung makauwi na kami sa bahay, ay pansamantala akong naging mabuti sa asawa ko. Hindi na muna ako nagpapunta ng barkada sa bahay habang nagpapagaling siya. Ako mismo yung nag-asikaso sa kanya. Nung una nga hindi niya ako kinibo dahil sa nangyari. Inamo ko lang talaga. Sinuyong mabuti kaya kahit papano ay nabawasan yung galit niya sa akin dahil sa pagkawala ng anak namin. Habang nagre-recover pa siya ay ako na muna yung nagtrabaho. Noon ko naman nakilala si Suzette na bagong pasok lang sa pabrika. Maganda rin siya, Sir Neb, at maputi kaya naakit agad ako. Siya naman kasi yung unang nagpakita ng motibo. Panay ang lapit sa akin at lagi pa akong tinatabihan sa kantin. Kaya nalaman niya sa mga kasamahan namin na may asawa na ako. Nagkataon pa na si Suzette ay taga roon din sa lugar nila Agatha. Kabilang kanto lang, kaya lagi kaming nagkakasabay sa pagpasok at pag-uwi. Hindi na ako nakaiwas sa tukso. Naging kami ni Suzette. Habang pauwi kami noon ay nakasalubong namin si Eileen. Tulad ng dati ay pailalim ang tingin niya sa akin. Lalo na nung pagkakataon na yun. Pati si Suzette natakot. Sabi ko wag nang pansinin at ganoon lang talaga yun. Akala ko nga ay okay na si Agatha, na malapit na siyang makarecover. Pero isang araw, bigla na lang siyang nagwala. Pagpasok ko sa kwarto namin, ay naabutan ko siyang hinahagis lahat ng mga gamit. Sabi ng biyenan ko, nade-depress yung anak niya dahil sa pagkawala ng anak namin. Pilit lang daw na nagpapakatatag, pero may mga oras na hindi niya kinakaya tuwing nasa trabaho raw ako. Sa panahon na yon na nasa ganoon siyang kalagayan, ako naman ay nagpapakasaya sa kandungan ng iba. Isang umaga habang nag-aalmusal ako, ay nilapitan ako ng biyenan ko at tinanong kung totoo raw ba yung nababalitaan niya na meron akong ibang babae. Siyempre tinanggi ko. Sino naman ka akong Makati ang dila ang nagpaabot sa kanya ng balitang yon? Si Eileen ba? Tanong ko sa kanya. Marami na raw siyang naririnig sa labas. Hindi na lang siya kumikibo. Nangatwiran ako. Huwag ka ako siyang nakikinig sa mga chismis. Binalaan ako ng biyenan ko na sa oras daw na mapatunayan niyang totoo ang mga sabi-sabi sa labas na niloloko ko yung anak niya, ay mananagot daw ako. Sa inis ko ay hindi ko na tinapos yung pagkain. Iniwan ko siya roon. Hindi na ako nagpanggap sa biyenan at hipag ko. Pinakita ko na sa kanila ang totoo kong kulay. Lalo pa at mahina yung tahiin ng biyenan ko. Ako lang yung nagtatrabaho ng malakas. Si Agatha kasi parang katapusan na ng mundo kung magmukmok. Nalungkot din naman ako nung mawala yung anak namin. Nangyari na. Ano pang magagawa ko? Alangan namang sayangin ko yung araw ko sa pagmumukmok tulad niya. Ganoon ang mindset ko dati. Hindi ako emoterong tao. Lalo pang naging magulo yung buhay namin ni Agatha nung makabalik na siya sa trabaho. Di ba nga iisa lang kami ng pinapasukang pabrika. Nalaman niya yung tungkol kay Suzette. Hindi maiwasan na makarating sa kanya. Sa dami ba naman ng chismosa sa trabaho namin. Sinugod niya si Suzette sa pwesto nila sa production. Inawat ko. Pati bisor namin nakiawat dahil nasa labas lang yung guard. Ang ending, Sir Neb, natanggal sa trabaho si Suzette. Pati na rin ako. Bawal kasi yon sa pabrikang pinagtatrabahuhan namin. Bawal doon ang bawal na relasyon. Pagdating sa bahay, sinaktan ko na naman yung asawa ko dahil sa pag-iiskandalo niya. Nawalan ako ng trabaho. Sinisi rin niya ako na kung hindi ako ng babae doon pa mismo sa trabaho namin ay hindi mangyayari yon. Natigil lang yung pagtatalo namin nung makita naming nakatingin pareho sa amin ang biyenan at hipag ko. Umalis ako sa bahay na inis sa kanila. Pinuntahan ko si Suzette. Nung gabing yon hindi ako umuwi. Sa bahay ni Suzette, doon ako natulog. Mag-isa lang siya sa bahay. Nangungupahan sa isang kwarto dahil nasa probinsya yung mga magulang niya. Hindi ko alam kung bakit hindi ako dalawin ng antok.
Naisip ko baka dahil sa nangyari. Nung makatulog naman ako ay doon na ako nag-umpisang bangungutin. Yun ang unang beses nung masamang panaginip ko. Nakita ko yung isang makina na umaandar pero walang nagpapaandar. Basta parang may nananahi kahit wala namang nakasalang na tela. Andar lang siya ng andar. Masakit sa tenga. Hindi pangkaraniwan yung lakas ng tunog. Napatakip ako sa tenga. Maya-maya ay bigla kong naramdaman na sumasakit yung bibig ko. Parang tinatahi. Nangilabot ako. Ramdam na ramdam ko yung bagsak ng pagtahi ng makina sa bibig ko. Lumalapot na yung pawis ko dahil sa sobrang takot. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa dahil nga tinatahi yung bibig ko. Napabalikwas ako ng bangon. Kinapa ko agad yung bibig ko. Okay naman. Panaginip lang talaga. Nagising din si Suzette. Tinanong kung anong nangyari sa akin. Sinabi ko na lang na nanaginip ako ng hindi maganda. Hindi ko na sinabi kung ano yung napanaginipan ko. Kahit pilit niyang tinatanong sa akin. Tumayo siya at kinuha ako ng tubig. Hindi na ako makabalik sa tulog. Naisip ko pa rin yung panaginip ko. Sariwang-sariwa pa sa isip ko. Kaya yung nervyos na nararamdaman ko ay nandoon pa rin. Pabiling-biling na lang ako sa higaan. Siguro kaya ako binabangungot ng ganoon ay dahil sa galit ng asawa ko at sa nanay at kapatid niya na rin. Malay ko ba kung wala ako, sinusulsulan pala nila yung asawa ko na magalit sa akin. Yung takbo ng isip ko nung mga panahon na yon sobrang kitid talaga. Hahanapan ko sila ng butas para mabigyang katwiran yung kaligayahan ko sa piling ng iba. Kahit alam na alam ko namang ako ang mali. Kinabukasan ay umuwi rin ako sa amin na parang walang nangyari. Kumain, naligo tapos lumabas ako para tumambay. Nagulat ako nung pagtambay ko sa tindahan alam na agad ng mga marites ang tungkol sa nangyaring gulo sa pabrika at yung pagkakatanggal sa amin ni Suzette sa trabaho. Sabi pa ng isang matandang babae, mabuti raw at hindi pa ako pinaparusahan ng biyenan ko. Mag-ingat daw ako dahil may alam ito sa kulam. Natigilan ako. Tinanong ko yung matanda kung totoo ba yung sinasabi niya na mangkukulam yung biyenan ko. Tumango siya ng sunod-sunod. Totoo raw yun, kaya mag-iingat ako. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay, ay iniisip ko yung sinabi ng matandang babae. Ayon sa kanya, namatay yung asawa ng biyenan ko dahil daw sa kulam. Ang balita nila si Aling Toyang mismo ang kumulam dito. Toyang ang pangalan ng biyenan ko, Sir Neb. Hindi raw matanggap ang ginawang panluloko ng asawa. Kung kailan pa sila tumanda at malalaki na yung mga anak, ay tsaka pa raw nagloko. Ang balita pa nga raw nila ay nagdesisyon ng biyenan kong lalaki na sasama na sa babae niya. Hindi mapigilan ng biyenan kong babae, kaya kinulam na lang daw. Mas binabuti raw na mamatay ang asawa kesa mapunta sa iba. Nung gabing yon, magkatabi kami sa higaan ni Agatha. Nakita kong nakadilat lang siya at nakatingin sa kisame. Kinuha ko yung ulo niya at nilagay sa braso ko. Tsaka ako humingi ng sorry sa nagawa ko sa kanya. Hindi naman siya nag-react. Nakatingin pa rin sa kisame. Inassume ko na pinatawad na niya ako. Kaya lakas loob kong tinanong ang tungkol sa nanay at tatay niya. Kung totoo ba na kinulam ng nanay niya yung tatay niya dahil sa nagkaroon ng babae. Hindi siya sumagot. Kaya inulit ko yung tanong. Tumingin siya sa akin. Sabi ko wag niyang masamain yung tanong ko. Narinig ko lang kasi sa labas na pinagchichismisan ng mga marites. Baka dahil sa nangyari sa amin. Huminga siya ng malalim at saka sinabi na walang katotohanan yon. Tapos tumalikod siya ng higa sa akin. Hindi ako naniwala sa sinabi niya. Baka pinagtatakpan lang niya yung nanay niya. Nung gabi pa rin na yon,
umatake na naman yung masamang panaginip ko sa ikalawang pagkakataon. Nakita ko na naman yung makina. Umaandar ulit na walang tigil at may nakakabinging tunog. Hindi normal na tunog ng makina. Tumakbo na ako pero parang hindi naman ako nakakaalis sa lugar kahit takbo na ako ng takbo. Binilisan ko pa nga. Hingal na hingal ako. Naghalo yung nerbiyos at pagod sa pagtakbo. Pero hindi talaga ako makaalis sa lugar na yon kung saan nandoon yung makina na walang nagpapaandar. Hanggang sa mapasadlak ako sa isang sulok. At ayun na, naramdaman ko na naman na tinatahi yung bibig ko. Namutil yung pawis ko sa sobrang takot at sakit. Naramdaman ko na nabasa na yung short ko. Paano pala ay naihina ako dahil sa sobrang kaba. Nung bigla ako mapabangon, tinignan ko yung short ko. Basa nga. Totoo na pala akong naihi. Hindi na yun panaginip. Dali-dali akong tumayo. Kumuha ako ng bagong short at brief. Nagpalit ako sa banyo. Pagbalik ko sa kwarto ay gising na pala si Agatha. Tinanong niya kung anong nangyari. Bakit basa yung higaan namin? Sinabi ko yung totoo. Total ay siya naman yung asawa ko. Lahat ng detalye sa panaginip ko ay sinabi ko sa kanya. Natigilan siya. Bakit daw ako nananaginip ng ganun? 2 beses na nga. Magkasunod na gabi. Aminin na kako niya na mangkukulam ang nanay niya. Baka kinukulam niya ako sa panaginip dahil sa nagawa kong kasalanan. Pero pinanindigan ni Agatha na hindi mangkukulam ang nanay niya. Tapos ay inis siyang umalis ng kwarto. Sinundan ko siya. Pumunta siya sa sala. Inalis yung mga telang nakatambak doon at doon natulog. Ako naman ay hindi na rin nakatulog. Nagsindi na lang ako ng yosi at doon nanigarilyo sa harap ng bahay. Sir Neb, mula noon ay hindi na naging normal ang buhay ko. Hindi talaga ako nilulubayan ng bangungot na yon. Kaya lagi akong napapatingin sa makina ng biyenan ko. May sa demonyo yata yung makina na yon. Kapag naman nakaupo yung biyenan ko roon at napatingin ako sa makina niya, ay tinitignan niya ako ng masama. Basta may iba sa tingin niya. Hindi ko maipaliwanag yung kakaibang nararamdaman ko. Para talagang may mali. Pinuntahan ko ulit si Suzette. Nagpapahanap ako ng trabaho. Baka may alam siya. Tapos syempre alam niyo na, nangyari na naman ang hindi dapat mangyari. Bago ako umalis sa bahay niya, nangako siya na sasabihan ako kapag nakakita na siya ng bagong mapapasukan namin. Nung pauwi na ako, naharang naman ako ng isang kakilala ko. Inimbitahan ako sa bahay nila. Birthday daw niya kaya pinagbigyan ko na. Total wala naman akong gagawin sa bahay. Mabubuisit lang ako kapag nakita ko na naman yung pagmumuka ng biyenan at hipag ko. Alam ko namang hindi talaga nila ako gusto para kay Agatha. Kaya siguro ganoon na mabigat ang loob namin sa isa't isa. Lasing na ako nung umuwi. Hinanap ko yung asawa ko. Alam ko na sa ganoong oras ay nakauwi na siya. Pero sabi ni Eileen, wala pa raw. Baka raw nag-overtime. Luminga ako. Hindi ko nakita sa paligid yung biyenan ko. Kaya tinanong ko rin kay Eileen. May pinuntahan daw. Sagot niya na hindi tumitingin sa akin. Nasa tikluping mga damit ang atensyon niya. Sir Neb, sinara ko yung pinto at nilak. Pasensya na po sa bahaging ito ng karanasan ko. Aminado ako na pinasukan ng demonyo yung utak ko nun. Pinagnasaan ko yung hipag ko kahit naiinis ako sa kanya. Maganda rin kasi, tulad ng ate niya. Nilapitan ko siya. Nagulat siya nung hawakan ko siya sa braso. Nasa ilalim ako ng impluensya ng alak, kaya malakas ang loob ko na gawin yon. Nagpumiglas siya. Pilit ko mawala sa pagkakahawak ko sa 2 braso niya. Sinalya ko siya sa sofa. Nagulo yung mga tinitiklop niyang damit, pero wala akong pakialam. Dinaganan ko siya. Hindi siya sumigaw pero bigla naman niyang kinagat yung braso ko. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makatayo at makatakbo palayo sa akin.
pumasok siya sa kwarto niya. Pero nasundan ko siya bago pa man niya maisara yung pinto. Tinulak ko siya sa higaan. Papalapit na ako nung biglang may kumatok sa pinto sa labas. Mabilis akong umalis sa kwarto ni Eileen at pumasok sa kwarto namin ng asawa ko. Narinig ko pang binuksan ni Eileen yung pinto ng bahay. Narinig ko rin yung boses ng biyenan ko. Habang nasa loob ako ng kwarto namin ay nasa pintuan lang ako. Pinakikinggan ko yung usapan ng mag-ina kung magsusumbong ba si Eileen. Hindi ko naman narinig na nagsumbong, ni hindi ko nga narinig yung boses niya. Masakit yung ulo ko sa alak kaya nahiga na ako at nakatulog. Hindi ko akalain na mararanasan ko na naman yung bangungot na yon. Nakatayo ako sa madilim na lugar. Hindi ko alam kung saan yun. Nakita ko yung asawa ko na naglalakad mag-isa. Tinawag ko siya. Akala ko hindi sa panaginip yun, pero panaginip na pala. Nilingon niya ako, kaso para namang wala siya sa sarili. Saglit lang niya akong nilingon, tapos pinagpatuloy na niya yung paglalakad. Pumasok siya sa isang bahay. Ayokong sumunod dun, pero doon pa rin ako dinala ng mga paa ko. Walang pinto yung bahay at madilim din sa loob. Tinawag ko si Agatha. Hindi ko na kasi siya nakita. Ilang ulit kong sinigaw yung pangalan niya nung bigla ko na namang marinig yung ugong ng makina. Malakas at nakakabingi pa rin tulad nung una at pangalawang beses kong marinig. Tinakpan ko yung tenga ko. Tinangka kong tumakbo palayo. Pero nung malapit na ako sa pintuan palabas, biglang sumara yung pinto. Napaatras ako sa nangyari. Paglingon ko, bumulaga sa akin yung lumilipad na makina na pantahi. Hahampas sa akin kaya umilag ako. Takbo, ilag. Takbo, ilag. Ganun ang nangyari sa panaginip ko hanggang sa magising ako. Nang magising ako mula sa bangungot na yon, ay nasa tabi ko na si Agatha. Siya pala yung gumising sa akin. Tinanong niya kung yun na naman daw ba yung napanaginipan ko. Tumango ako sa kanya. Magdasal daw ako bago matulog. Hindi talaga ako paladasal noon, Sir Neb. Pero ginawa ko naman. Alam kong hindi na normal yung nangyayari sa akin. Hindi na kasi ako tinatantanan nung napakasamang panaginip na yon. Ilang gabi pang sunod-sunod na yun pa rin yung bangungot ko. May barkada akong nagsabi sa akin na subukan ko raw na magpa-albularyo. Baka sakaling mahinto yung kinatatakutan kong bangungot. Sa totoo lang nung panahon na yun, hindi pa ako masyadong naniniwala sa ganoon. Pero dahil nga nararanasan ko na, kaya nagpasama na ako sa barkada ko sa kakilala niyang albularyo. Tinawas ako, inorasyonan at kung ano-ano pang ginawa sa loob ng ilang minuto. Nung matapos yung mga pinaggagawa niya, ay tsaka sinabi sa akin na totoo nga raw, kumpirmadong nakukulam ako. Ang kinababahala lang ng albularyo ay hindi raw ordinaryong mangkukulam ang gumagawa sa akin. Kaya ako nitong paikutin, paglaruan at patayin sa panaginip ko. Anong klaseng mangkukulam ba yun? Tanong ko sa kanya. Ayon sa kanya, ang ganoong kaalaman sa pangungulam ay mula pa sa sinaunang kaalaman na mahirap isalin sa mga baguhan kung hindi pag-uukulan ng matyaga at mahabang panahon. Parang isang salamangka na mahirap matuklasan. Ang dami pang sinabi ng albularyo tungkol doon, pero ang naintindihan ko lang ay hindi siya sigurado kung kakayanin niyang labanan ng ganoong uri ng kulam. Kailangan kong magpabalik-balik sa kanya para sa mangyayaring gamutan daw namin. Susubukan din daw kasi niyang pasukin yung panaginip ko. Sa ganoong paraan lang daw siya may tsansang matalo ang mangkukulam na gumagawa ng bangungot ko. Para lang malampasan ang nakakatakot na nangyayari sa akin, napilitan akong magpabalik-balik nga sa albularyo. Kilala niya yung biyenan ko. Maraming araw ang nagsasabi na mangkukulam daw, pero wala pa naman daw nakapagpatunay nun. Ang nangyari sa biyenan kong lalaki ay wala ring nakakaalam ng totoo.
kundi yung mag-anak lang na yon. Ang sabi naman sa akin ni Agatha, inatake sa puso yung tatay niya. Yun ang kinamatay. Masyado lang mapaggawa ng kwento yung mga chismosa sa lugar nila. Nakesyo kaya naging tahimik ang nanay niya dahil nakokonsensya sa ginawang pangkukulam sa tatay niya. Hindi pa rin ako kumbinsido sa sinabi ni Agatha dahil ramdam ko talaga na may mali sa pamilya niya. Hindi ko rin naman siya masisi kung pinagtatanggol man niya yung nanay niya. Nanay niya yun eh. Sa kabila ng madalas na pag-oorasyong ginawa sa akin ng albularyo, parang wala namang nangyayari. Hindi ko pa siya nakikita sa panaginip ko. Ibig sabihin hindi pa siya nakakapasok. Nauubos lang yung natatabi kong pera sa kakakonsulta sa kanya. Kaya tinigil ko muna. Sabi ko wala na akong pambayad. Sa gabi na yun inaasahan ko na babangungutin na naman ako. Binilinan ko si Agatha. Nagisingin agad ako kapag narinig niya akong umuungol. Kung pwede nga lang na wag na akong matulog ay gagawin ko. Kaso hindi naman pwede. Bumabagsak at bumabagsak ang katawan ko sa antok. At nung muli nga akong makatulog, ay may kakaibang nangyari sa loob ng panaginip ko. Sa wakas ay nakita ko na yung albularyo. Nagawa na niyang pasukin ang panaginip ko kahit hindi na ako bumalik sa kanya. Siguro ay sariling kagustuhan na niya na matalo ang malakas na mangkukulam. Sinenyasan ako ng albularyo na huwag maingay, kaya hindi ako nagsalita. Pareho kaming nakiramdam sa paligid. Kapag may narinig kaming kaluskos, ay napapalinga agad kami. Ilang beses yon, parang pinaglalaruan talaga kami. Hinamon ng albularyo yung mangkukulam na magpakita sa kanya. Sa halip na sagutin ay binalibagan siya ng makina. Buti na lang at nakailag siya. Nagsimulang bumigkas yung albularyo ng orasyon. Tapos nagsimula na rin yung masakit sa tengang tunog ng makina. Habang nilalakasan ng albularyo yung boses niya, ay lumalakas din yung ingay ng makina. Parang nakikipagtagisan ng lakas. Nagsunod-sunod yung pagbalibag ng makina sa albularyo hanggang sa hindi na siya nakailag. Tuluyan siyang tinamaan. Bumagsak siya sa sahig. Nanghilabot ako nung makita ko yung dugong umagos sa mukha niya dahil sa tama ng makina. Sa kabila nun ay patuloy siyang bumibigkas ng orasyon. Kahit bigla siyang nanghina, pati boses niya ay pahina ng pahina. Tutulungan ko sana siyang makatayo. Palapit na ako sa kanya nung bigla ay maramdaman ko na naman na tinatahi yung bibig ko. Hindi ako makasigaw, Sir Neb, ni makapagsalita sa sobrang sakit. Namilipit talaga ako sa sahig. Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto akong naglulupasay doon sa sobrang sakit. Sa eksenang yun na ako nagising. Hindi na ako makapagsalita nang magising ako. Natulala na lang ako habang hawak yung bibig ko. Nagising yung asawa ko pero tinignan niya lang ako. Wala man lang sinabing kahit na ano. Tapos natulog na ulit. Kinabukasan maaga pa ay lumabas na ako para maghanap ng bagong trabaho. Naisip ko kasi na baka ang nangyayari sa akin ay epekto lang ng gulo ng utak ko. Baka nade-depress din nga ako. Tingin ko kapag nagtrabaho na ako uli, mababaling na yung atensyon ko sa ibang bagay. Hindi ko na iisipin ang iisipin yung bangungot na yon. Pero hindi pa man ako nakakarating sa sakayan, ay sinalubong na ako ng nakakagimbal na balita. Yung barkada kong may kakilala sa albularyo ang nagsabi sa akin na namatay na raw yung albularyo. Kaninang umaga lang natuklasan na hindi na humihinga nung ginigising ng anak. Lumalabas na bangungot daw ang kinamatay. Sir Neb, natigilan ako. Kung yun nga ang kinamatay, ibig sabihin nung matalo ito ng hindi namin nakitang mangkukulam sa panaginip ko, ay yun na pala ang mismong kinamatay niya. Kung ganoon, tama ang sinabi ng albularyo na pwede kaming paglaruan, pahirapan at
patayin ng mangkukulam na yun sa pamamagitan ng panaginip. Natakot ako. Kung nagawa niyang patayin yung albularyo, ano pa kaya ako? Ang pinagtataka ko lang noon ay bakit hindi pa ako pinapatay. Gusto yata talagang pahirapan akong mabuti. Mukhang malaki ang galit sa akin. Dahil sa pagkamatay ng albularyo, hindi na ako tumuloy sa paghahanap ng trabaho. Bumalik ako sa bahay. Nakita ko pa yung biyenan ko na tahimik na nananahi. Saglit akong huminto sa tabi niya. Tinignan niya ako, tapos nilampasan ko siya. Dumiretso na ako sa kwarto namin ng asawa ko. Mabilis kong inimpake yung mga gamit ko. Nung mailagay ko na lahat sa bag, ay umalis na ako sa bahay nang hindi nagpapaalam sa biyenan ko. Basta na lang akong umalis. Umuwi ako sa amin, Sir Neb. Baka pag nasa amin na ako, tigilan na ako nung mangkukulam na nagpapahirap sa akin. Kinagabihan ay sinundan ako ni Agatha sa amin. Tinanong niya ako kung bakit ako umalis. Sabi ko sa kanya hindi ko na kaya yung nararanasan ko tuwing gabi. Direkta kong sinabi sa kanya na malakas ang kutob ko, na nanay niya ang kumukulam sa akin. Tulad ng mga nauna naming pag-uusap, tinanggi ulit niya yung mga paratang ko. Hindi raw ganoon ang nanay niya. Hindi kami nagkasundo ni Agatha, kaya umuwi siya nang hindi ako kasama. Tinanggap naman ako ng mama at papa ko. Basta maghanap daw ako ng trabaho para makatulong naman ako sa kanila. Akala ko talaga mapapanatag na ako. Pero unang gabi ko pa lang sa amin, ay ayan na naman yung bangungot ko. Umaatake na naman. Dahil wala na yung albularyo, ako na ulit ang binabalibagan ng makina. Kapag tumitigil sa pagbalibag, ay tsaka naman ako makakaranas ng pagtatahi ng bibig. Pero sa pagkakataong yun, Sir Neb, hindi na lang bibig ang tinatahi sa akin, pati iba't ibang parte na ng katawan ko. Kaya doble-doble na yung sakit na nararamdaman ko. Sigaw ako ng sigaw na wala namang boses na lumalabas sa bibig ko. Hanggang sa magising ako na nagsisisigaw pa rin. Nakapalibot na pala sa akin yung pamilya ko. Sina mama, papa at mga kapatid ko. Lahat sila ay nagtulong-tulong na gisingin ako dahil lang lakas ng ungol ko at hindi raw ako magising. Nung ipagtapat ko sa kanila yung nangyayari sa akin, hindi sila naniwala na kinukulam ako. Lalong hindi sila naniwala nung ikwento ko yung tungkol sa albularyong tumulong sa akin, na pumasok sa panaginip ko at namatay ng dahil sa mangkukulam. Ang gustong mangyari ni Mama, Sir Neb, ay ipagamot ako sa psychiatrist. Yun daw ang kailangan ko at hindi albularyo. Hindi ako pumayag kasi alam ko sa sarili ko kung ano ang totoong nangyayari sa akin. Hindi ako nababaliw. Hindi yun halusinasyon tulad ng iniisip nila. Pinagdudahan pa nga ako ni Papa na baka raw gumagamit na ako. Kaya kung ano-ano ang hindi totoong bagay na nakikita ko o nangyayari sa akin. Umalis muna ako sa bahay namin. Nagpunta ako sa burol ng albularyo. Usap-usapan doon na bangungot nga yung kinamatay niya. May narinig naman ako na baka gawa ng masasamang elementong nakalaban niya. Ginantihan daw. Kanya-kanya sila ng opinyon. Tahimik lang ako sa isang sulok. Hindi ko magawang sabihin na alam ko kung ano ang kinamatay niya. Tumayo ako tapos lumipat sa kabaong. Humingi ako ng pasensya sa harap ng labi ng albularyo. Sabi ko pasensya na at hindi ko magawang ipagtapat sa pamilya niya ang nangyari. Baka kasi hindi sila maniwala o kaya sisihin nila ako. Minabuti ko na lang na itago yon. Maya-maya ay umalis na rin ako at umuwi sa amin. Isang malagim na gabi na naman ang naranasan ko ng dahil sa panaginip. Gumising ako na iyak ako ng iyak sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Sobrang natatakot din ako na baka isang gabi ay hindi na rin ako magising tulad ng albularyo dahil napatay na ako sa panaginip ng mangkukulam na yon. Dahil sa nakikita sa akin
ay desidido na talaga si mama na patignan ako sa psychiatrist. Sinamahan niya ako. Maraming tanong sa akin yung psychiatrist sa mga pinagdaanan ko bago mangyari sa akin yung hallucination daw. Giniit ko naman na hindi yun hallucination. Totoong nangyayari sa akin sa loob ng panaginip ko. Hindi rin nakatulong sa akin yung psychiatrist. Parang lalo lang akong nababaliw. Kaya hindi na ako pumayag. Mas lalo akong na-pressure sa pamilya ko. Ang gusto nila ay gumaling na agad ako para makapaghanap na ng trabaho. Siguro iniisip nila na nagiging pabigat na naman ako sa kanila gaya ng dati. Kulang na lang ay ipagtabuyan nila ako pabalik sa asawa ko. Pinuntahan ko si Agatha sa trabaho niya. Meron kasi akong gustong sabihin sa kanya pero ayaw kong nasa paligid yung binan at hipag ko. Kinumbinsi ko siya na baka pwedeng bumukod na lang kami ng bahay. Kaso tumanggi siya. Sabi niya hindi niya kayang magbayad ng upa sa bahay dahil alam ko naman daw na kakarampot lang yung sinasahod sa pabrika kapag pangkaraniwang empleyado ka lang. Kahit sinabi kong magtatrabaho rin naman ako, hindi pa rin siya pumayag. Maghanap muna raw ako ng trabaho at balikan ko na lang siya kapag meron na. Sinubukan din niya akong kumbinsihin na bumalik na lang sa bahay nila. Pero ako naman ang umayaw. Hanggat hindi na sosolusyonan ang problema ko, ay hindi ako babalik doon. Dahil hindi pa rin kami nagkasundo ni Agatha, ay nanatili muna ako sa bahay nila mama. Pero hindi ko na talaga kinakaya. Nakakaranas na nga ako ng hindi normal ay madalas pa akong bungangaan ni mama. Hindi raw mangyayari sa akin yun kung noon pa ay nakinig na ako sa kanya na magtrabaho na lang at tumulong sa kanila. Sobra akong nangayayat noon, Sir Neb, dahil sa problemang yon na hindi nagpapatahimik sa akin tuwing gabi. Tuwing ipipikit ko yung mga mata ko ay inaatake ako ng nerbiyos na mararanasan ko na naman yung bangungot na yon. Nagkatroma na ako. Gulong-gulo na yung utak ko. Bigla ko na lang naisip na sumugod sa bahay nila Agatha. Gusto ko nang harapin yung binan ko nun. Malakas kasi talaga yung kutob ko na siya yung may kagagawan ng nangyayari sa akin. Nagulat pa sila nung sumulpot ako sa bahay. Gabi na kasi, mga bandang 9 o 10 na yata yon. Galit yung mukha ko. Hindi ko talaga maitago yung galit ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Hinarap ko yung biyanan ko na kasalukuyang inaayos yung mga tahiin niya. Kinumpronta ko. Sabi ko alam ko na siya yung mangkukulam na nagpapahirap sa akin sa panaginip. Siya yung nagbibigay ng bangungot sa akin gabi-gabi. Siyempre tinanggi niya. Ano raw ba yung pinagsasabi ko? Huwag na ako siyang magmaang-maangan. Siya rin ang pumatay sa albularyong tumulong sa akin. Sinaway ako ni Agatha. Pumagit na siya sa amin ng nanay niya at sinabing wala akong karapatang pagbintangan yung nanay niya sa nangyayari sa akin. Mahaba yung naging komprontasyon namin. Siyempre hindi ko na kabisado lahat ng nasabi ko sa biyanan ko at nasabi rin niya sa akin. Basta masyadong naging mainit yung pagtatalo naming yon. Wala akong pakialam kahit marinig pa ng mga kapitbahay. Tinutulak na nga ako ng asawa ko palabas ng pinto. Sige pa rin ako sa pag-away sa nanay niya. Ayaw kong magpaawat. Hanggang sa makita na lang namin na biglang hinawakan ng biyanan ko yung dibdib niya. Parang nahihirapang huminga. Biglang humupa yung galit ko. Nataranta din ako nung mataranta yung magkapatid sa pag-aalala sa nanay nila. Pinaypayan, kinuha ng tubig, pinaamoy ng Vicks. Lahat na ginawa nila para umayos yung pakiramdam ng biyanan ko. Pero nanigas siya na parang inaatake. Kaya tumawag na ako ng tricycle. Sinugod namin sa ospital. Sa ospital, nung ideklarang wala na yung nanay nila, tinignan ako ni Eileen ng masama. Ako naman hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Siyempre nagsisi rin ako. Basta nakadagdag pa yung pangyayaring yon sa bigat na dinadala ko. Kaya umalis na agad ako ng ospital. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ayoko namang umuwi sa amin. Naalala ko si Suzette. Sa kanya ako nagpunta. Alam kong kailangan ako ni Agatha sa mga sandaling yon. Pero naunahan ako ng takot
nasisihin at sumbatan niya dahil ako yung dahilan ng pagkamatay ng nanay niya. Kaya mas pinili ko na takasan yung senaryong yon. Naduwag ako na harapin yung pagkakamali ko. Pilit naman akong pinakalma ni Suzette. Huwag na muna raw akong magpapakita sa magkapatid. Nagtaka ako kasi nung gabing yon ay himalang hindi ako dinalaw ng bangungot na kinatatakutan ko. Kaya naisip ko mukhang tama ang hinala ko na ang biyenan ko ang gumagawa sa akin nun. Kaya siguro hindi ako nanaginip ng masama nung gabing yon ay dahil wala na siya. Matatahimik na rin ako sa wakas. Dahil nga hindi ako binangungot, yung pagsisisi ko sa pagkamatay ng biyenan ko ay nabawasan. Kasi kung hindi nangyari yun, di baka patuloy pa rin akong binabangungot. Kahit sinabihan ako ni Suzette na wag na munang magpakita sa asawa at hipag ko, ay nagpunta pa rin ako sa burol. Gusto ko rin kasi na magkabalikan kami ni Agatha. Kaya pinili ko pa rin na magpunta. Pagdating ko sa burol, nilapitan ko agad yung asawa ko. Naiintindihan ko na galit siya sa akin dahil sa nangyari. Parang ako na rin yung pumatay sa nanay niya. Hindi ko alam kung may alam yung mga kapitbahay. Siguro meron. Baka may nakarinig din sa pagtatalo namin ng biyenan ko. Kaya yung mga mata nila sa akin parang nanunuri. Tapos nagbubulungan. Pero wala naman akong pakialam sa kanila. Ang pinunta ko lang talaga doon ay si Agatha. Si Aileen naman nakaupo sa harapan. Nakatitig lang sa kabaong ng nanay niya. Maski nung pumunta ako sa harapan at sumilip sa kabaong, hindi niya ako tinignan. Galit na galit talaga sa akin yung hipag ko na yun. Habang nakatunghay ako sa mukha ng biyenan ko, nalungkot din naman ako. Pero mas yung pakiramdam na natuwa. Dahil sa pagkawala niya ay nasiguro ko na siya nga yung kumukulam sa akin. Nawala rin kasi agad yung bangungot ko nung gabi mismo nang namatay siya. Hindi na niya ako magagawang kulamin sa panaginip dahil wala na siya. Ang aasikasuhin ko na lang ay yung mapabalik sa akin yung asawa ko at makahanap ng trabaho para sa aming dalawa. Hinarap naman ako ni Agatha pero sabi niya mas mabuti kung lumayo na ako sa kanya. Siyempre ayaw ko. Hindi ako pumayag. Humingi ako ng tawad sa kanya sa nagawa ko. Hindi ko lang muna pinilit na patawarin agad ako kasi nagluluksa pa sila. Basta nanatili lang ako roon. Nakaupo ako sa isang sulok. Sa gabi-gabi kong pagbalik sa burol, hindi ako halos kinakausap ni Agatha. Lalo naman si Aileen na hindi nga ako tinitignan. Pero hinayaan ko na lang. Alam ko naman yung mali ko. Ang importante sa akin ay nakalaya na ako sa bangungot ng may sa demonyong makina ng mangkukulam. Dahil nga hindi pa ulit ako tinatanggap ng asawa ko at ayoko ring umuwi sa amin. Kay Suzette na muna ako tumutuloy. Nung araw ng libing ng biyenan ko, may nangyari pang kakaiba. Habang naglalakad na papuntang sementeryo, biglang nagdilim yung langit. Lumakas yung ihip ng hangin. Kakaiba yung lakas, parang ipo-ipo. Nagsigawan pa nga yung mga tao na nakikipaglibing. Sir Neb, doon lang sa bandang yon ng lugar, humangin ng ganun. Paglingon ko sa ibang panig ay wala naman. Lahat apektado at nagtataka. Kanya-kanyang hanap ng makakapitan para hindi tangayin ng hangin. Tanging si Aileen lang ang hindi nag-react. Tuloy pa rin siya sa paglalakad habang hawak ng mahigpit yung litrato ng nanay niya. Ako, inalalayan ko si Agatha. Nagtaka rin siya kung saan nang galing yung kakaibang hangin na yon. Nasaglit lang naman. Parang dumaan lang. Nawala rin agad kasabay ng pagliliwanag ulit ng langit. Yung mga tao, nagkanya-kanya na ng opinyon at bulong-bulungan. Si Aileen lang talaga ang walang pakialam sa nangyari sa paligid. Hindi ako nakatiis. Tinanong ko si Agatha kung ba't ganun yung kapatid niya. Napakamanhid yata. Sagot sa akin wag ko raw pakialaman ng kapatid niya. Kaya tumahimik na lang ako. Isang bagay pa ang nangyari. Mula nung nakaburol hanggang sa mailibing ang nanay niya,
ay hindi ko nakitang umiyak si Eileen. Formal lang talaga yung mukha niya na nakakunot yung noo. Hindi gaya ng ate niya na iyak ng iyak. Siya ay parang bato. Parang walang pakiramdam. Ako nga kahit may galit ako sa biyenan ko dahil sa ginawang pangungulam sa akin, medyo naiiyak din ako habang nililibing na. Nadadala lang ako sa iyak ng asawa ko. Naawa ako kahit papano. Matapos mailibing yung biyenan ko, hindi ko na tinigilan si Agatha. Alam ko masama yung loob o may galit pa rin siya sa akin. Pero alam ko rin na mahal pa rin niya ako. Kung hindi na ay hindi na siguro niya ako pag-aaksayahan ng panahon na kausapin. Sinuyo ko talaga siyang mabuti, Sir Neb. Aminado naman ako na nung panahon na yon, hindi pa rin ako nagbabago. Mabarkada pa rin at meron pa ring babae. Tuloy pa rin ang pakikipagkita ko kay Suzette. Pero iba pag si Agatha ang kasama ko. Mahal ko talaga siya. Nahirapan lang ako na baguhin yung sarili ko. Hindi ako sumuko. Kahit ilang beses din akong pinagtabuyan ni Agatha. Hanggang isang beses, nakita ko siyang nananakbo sa ulan. Yakap yung bag niya. Inabutan siya habang naglalakad pa uwi galing sa trabaho. Mabuti na lang may dala akong payong nun. Sa kanya talaga yung punta ko. Pinayungan ko siya at kinuha ko yung bag niya. Nagpasalamat siya sa akin at doon na nga nagsimula ulit na maging maayos yung pakikitungo niya. Hindi na niya ako kinakausap ng parang galit at pinatuloy na uli niya ako sa bahay nila. Sa madaling salita, Sir Neb, ay nagkabalikan na nga kami. Walang imik si Eileen nung bumalik ako sa bahay. Hindi pa rin niya ako tinitignan. Kung dati ay sumasagot pa siya kapag kinakausap ko, ngayon ay hindi na talaga. Para siyang walang naririnig kapag inaalok kong kumain. O kaya kapag may tinatanong ako. Sabi ni Agatha, hayaan ko na lang yung kapatid niya. Masyado raw kasing dinamdam ang pagkawala ng nanay nila. Alam ko naman daw na malapit ang dalawa. Ano pa bang magagawa ko? Hinayaan ko na nga lang. Nasa iisang bubong kami pero parang hindi kami magkasama. Nung malaman ni Suzette na nagkabalikan na kami, ay gumawa siya ng eksena. Sumugod siya sa bahay. Pinagmumura ako. Buti na lang ay wala pa noon si Agatha. Nasa trabaho pa at wala ring mga tsismosa sa paligid. Hinila ko siya sa gilid ng bahay at doon kinausap. Sabi ko, ba't ba siya nag-iiskandalo? Dati naman kaming okay kahit kami pa ng asawa ko. Nagseselos daw siya. Namo ko si Suzette. Sabi ko huwag siyang magselos dahil tuloy pa rin naman kami tulad ng dati. Huwag ka ako siyang mag-alala at dadalasan ko yung punta sa kanya. Napakalma ko naman siya. Sa isip ko ay mahal ko yung asawa ko pero kailangan ko rin si Suzette. Kaya hindi ko pa rin siya mabibitawan. Ganon kasama ang ugali ko, Sir Neb. Hindi ko agad namalayan na nakasilip pala sa bintana si Eileen. Nakatingin sa amin. Kinabahan ako na baka magsumbong siya sa ate niya kaya pinaalis ko si Suzette. Pinagtabuyan ko. Tapos bumalik ako sa loob ng bahay. Nakita ko na nasa kusina na si Eileen. Mukhang nagtitimpla ng kape. Nilapitan ko siya. Iniabot ko sa kanya yung natitirang 200 sa bulsa ko. Sabi ko sa kanya, kanya na yon. Huwag na lang niyang isumbong sa ate niya yung nakita niya. Kasi sigurado akong narinig niya yung pinag-uusapan namin ni Suzette. Hindi niya pinansin yung inaabot kong pera. Kinuha ko yung kamay niya at pilit siniksik doon yung pera. Pero nilaglag lang niya. Nainis na ako. Sabi ko magsalita naman siya. Kung galit siya sa akin, sabihin niya. Ilabas niya. Kinuha ni Eileen yung tasa ng kape na tinimpla niya. Iniangat. Akala ko nga ibubuhos niya sa mukha ko. Napailag pa ako. Hindi pala. Dadaan lang pala siya sa harapan ko. Nilampasan lang ako. Dahil doon, kabado ako nung umuwi si Agatha. Naalala ko na baka isumbong ako ni Eileen. Pero Sir Neb, lumipas naman yung gabi hanggang kinabukasan na hindi ako kinukompronta ng asawa ko.
Ibig sabihin, hindi nagsumbong sa kanya ang kapatid niya. Ayos na sana ang lahat. Unti-unti nang pumapabor sa akin ang tadhana. Pero isang gabi, muli na naman akong dinalaw nung nakakapangilabot kong panaginip. Ang may sa demonyong makina. Gulat na gulat ako nun. Buong akala ko talaga ay hindi na mauulit sa akin yung bangungot na yon dahil wala na yung biyanan ko. Pero nandoon na naman ako sa nakakatakot na senaryong yon sa panaginip. Naririnig ko na naman yung nakakabinging tunog ng umaandar na makina. Tumakbo ako habang nakatakip ang tenga, pero sinusundan ako ng tunog. Inaasahan ko na mararamdaman ko na naman yung pagtahi sa bibig ko, at ganoon nga yung nangyari. Natigilan ako sa pagtakbo nung maramdaman ko na. Napaupo na lang ako at namilipit sa sakit. Hindi lang bibig, pati iba't ibang parte ng katawan ko. Ang pinakamasaklap pa sa pagkakataong yun ay kasama ng tinatahi pati yung maselang bahagi ng katawan ko, sa ari ko. Isipin nyo naman kung gaano kasakit yun. At hindi nga karaniwang karayom ang gamit sa pagtahi, kundi makina. Ramdam na ramdam ko yung totoong sakit na parang wala ako sa panaginip. Para na akong mamamatay sa sandaling yon nung bigla kong maramdaman yung kamay na humawak sa kamay ko at tinayo ako. Si Agatha, na binangon ako dahil hindi niya ako magising. Binabangungot na naman daw ba ako? Hindi baka ako halata na binabangungot ako? Yun na namang pesting panaginip na yon ang umatake sa akin. Akala ko hindi na yun mauulit mula nang mawala yung nanay niya. Pero ayun, at halos mamatay na ako. Sabi ng araw ba niya, at hindi ang nanay niya ang may kagagawan. Mali raw ang bintang ko na naging dahilan pa ng kamatayan ng nanay niya. Nagsorry agad ako dahil ayoko nang pag-awayan pa namin yon. Kaya ko lang naman kasi napagdudahan yung nanay niya dahil mabigat nga yung loob sa akin at makina yung umaatake sa akin sa panaginip ko na siyang gamit naman ng biyanan ko. Kaya papanong hindi ako maghihinala. Lalo pa at may narinig nga akong chismis na isang mangkukulam daw yung biyanan ko na pumatay mismo sa asawa niya. Sa susunod daw ay matuto akong mag-isip muna bago maniwala sa chismis at magbintang. Pero kung hindi nga ang biyanan ko ang may gawa sa akin, sino pa? Wala naman akong ibang maisip na kaaway o may galit sa akin. Lahat naman ng naging ex ko ay puro may mga pamilya na nung panahon ding yon. Kaya malabong pag-aksayhan pa nila ako ng oras na ipakulam. Biglang pumasok sa isip ko si Eileen. Nag-alinlangan lang ako dahil magagawa ba yun ng babaeng nasa ganung edad lang? May kakayahan na ba ang tulad niya sa ganoong klaseng itim na kapangyarihan? Nagulo na naman yung isip ko at nagsimula na naman akong matakot na matulog. Tulad ni Mama, nagsabi rin sa akin si Agatha na patitignan niya ako sa psychiatrist. Sabi ko tapos na. Napatignan na ako ni Mama pero wala ring nangyari. Magpapa-albularyo na lang uli ako. Maghahanap ako ng magaling na albularyo. Mas naniniwala na ako roon. Noon ko naisip na ipagtapat kay Agatha ang tungkol sa namatay na albularyo. Hindi siya makapaniwala. Natakot din siya. Sabay sabi na wag na lang daw naming pag-usapan yun. Tapos nahiga na siya ng patalikod sa akin. Hindi ko alam ba't bigla kong naramdaman na parang may tinatago sa akin ng asawa ko. Nagpatulong ako sa barkada ko na maghanap ulit ng albularyo. Yung albularyo sana na mas malakas kaysa sa nauna. Ayaw na sana akong tulungan ng barkada ko dahil nag-alala siya na baka ganun din yung mangyari. Baka isa na namang albularyo ang mawala nang dahil sa masamang panaginip ko. Pero nakiusap ako sa kanya. Wala na kasi akong ibang maisip na paraan. Wala na akong ibang alam na makakatulong sa akin para matapos na yung problema ko.
Bakit hindi ko raw subukan na pari naman ang lapitan? Baka sakaling makatulong din sa akin. Desperado na ako, Sir Neb. Kaya kahit na anong tulong, tatanggapin ko. Wag lang sa psychiatrist dahil sigurado akong hindi ako nababaliw. Sinamahan ako ng barkada ko sa pari doon sa lugar namin. Kinausap ako, pinagkumpisal, ganun lang. Wag ko raw i-entertain ang diablo sa isip ko. Lagi raw akong magdasal. Manalangin lang daw ako sa sandaling maranasan ko ulit yung bangungot na yon. Sinunod ko naman lahat ng bilin ng paring nakausap ko. Ganun nga ang ginawa ko. Habang inaatake na naman ako ng masamang panaginip. Oo nga at nagigising din ako. Pero gabi-gabi pa rin na ganoon ang eksena. Nadedesperado na ako dahil sa kalagayan ko. Sa umaga normal lang ang buhay ko. Pero pagsapit ng pagtulog ay daig ko pa ang pumapasok sa haunted house na puno ng lagim. Dahil sa makina na yon. Kinabukasan ay dumating sa bahay ang barkada ko. Nakita niyang nandoon lang sa sofa si Eileen. Kaya binulong na lang niya yung sasabihin niya. Nakahanap na raw siya ng magaling na albularyong makakatulong sa akin. Galing pa ng malayong probinsya. Nagpunta lang sa lugar namin para bisitahin yung anak. Natuwa naman ako. Pinuntahan na namin agad. Agad din naman kaming hinarap ng albularyo. Pinaupo ako sa kaharap niyang bangko. Dinasalan at binulungan ng orasyon. Inikot-ikot pa yung ulo ko na parang minamasahe. Nagtirik ng kandila at pinatak ng pinatak sa palangganang may tubig habang may inuusal pa ring orasyon. Nung matapos ay pinakita niya sa akin yung nabuo sa kandila. Isang babae na nagtataglay ng malakas na itim na kapangyarihan. Napahugot ng malalim na paghinga yung albularyo. Sabay iling. Mukhang mahihirapan daw siya sa isang yon. Ang ganoong klaseng mangkukulam ay hindi kayang talunin ng isang ordinaryong albularyong tulad niya. Ang makakatalo lang daw doon ay isang santigwar. Ang albularyong may kakayahan na lumaban sa mas malalakas na elemento. Ang dami pang sinabi ng albularyo na hindi ko naman naiintindihan lahat. Nainis ako. Inaya ko na yung barkada ko na umalis na kami. Hindi naman pala ako matutulungan. Akala ko pa naman malakas na albularyo yon. Mukha namang duwag. Sayang lang yung perang ibinayad ko na kinupit ko lang sa bag ng asawa ko. Tiniis ko na lang yung ilan pang gabing bangungot. Kahit nagtatrabaho na ako ay laman pa rin ng utak ko yung nangyayari sa akin. Kaya lagi tuloy akong napapagalitan ng bisor ko. Hindi kasi ako makapag-focus dahil doon. Halata na yung pagkahulog ng katawan ko. May pagkakataon pa nga na tinangka kong wakasan yung buhay ko. Iinom sana ako ng lason pero hindi ko tinuloy. Natakot din ako. Hanggang sa dumating ako sa punto na nawalan na ako ng ganang magtrabaho. Nag-resign ako. Sa loob ng bahay ay halos ayoko na ring bumangon. Wala rin akong ganang kumain. Tingin ko noon, unti-unti na akong nababaliw. Kakaisip sa problema kong yon sa panaginip. Hindi talaga ako tinatantanan. Gabi-gabi talaga. Yung isang beses ka nga lang bangungutin ay nakakatakot na. Yun pa kayang gabi-gabi. Tapos mas matindi pa kesa nung bago mamatay yung biyanan ko. Mas naging malala dahil buong parte na nga ng katawan ko. Lalo pa yung maselang bahagi ko. Para akong tela na sinasalang lagi sa makina. Grabe ang husay ng mangkukulam na yon. Isang gabi, lumabas ako ng kwarto. Wala pa kasi si Agatha. Kukuha sana ako ng maiinom na tubig nang makita ko si Eileen na nakaupo sa makina ng nanay niya. Hindi ko alam na marunong siyang gumamit nun. Ang lagi ko lang kasing nakikita na ginagawa niya noon ay ang pagtatabas ng mga damit, pagtutupi at pagsusukat sa mga nagpapatahi. Alalay lang siya. Nagulat ako nung makita kong wala naman palang nakasalang na tela sa makina.
pero umaandar. Pinapaandar ni Eileen. Nanlaki yung ulo ko nung pumasok uli sa isip ko na posible ngang si Eileen ang gumagawa ng bangungot ko. Nakatulala lang siya habang ginagamit yung makina. Tapos lumipat yung tingin niya sa akin. Mapagsik yung muka. Sisitahin ko sana. Kukomprontahin ko at patitigilin sa ginagawa niya dahil sinisira lang niya yung makina. Pero nung humakbang na ako papalapit sa kanya, biglang namanhid yung katawan ko. Yung nararamdaman ko sa panaginip ko ay yun mismo ang naramdaman ko nung mga sandaling yon. Sir Neb, kumpirmado. Si Eileen ang nagpapahirap sa akin. Gusto kong sumigaw sa kanya. Gusto kong sabihin na tama na. Pero hindi ko na nakuhang igalaw yung bibig ko nung magsimula na naman itong tahiin ng hindi ko nakikitang karayom ng makina. Ganon din sa ibang parte ng katawan ko. Napaluhod ako sa harapan niya. Pilit kong tinaas yung mga kamay ko. Nagmamakaawa na itigil na niya yon. Pero si Eileen, tuloy lang siya sa pagtipa sa makina. Sa pagpapagalaw na dahilan para mamilipit na naman ako sa sakit hanggang sa bumagsak ako sa sahig. Nagkandang ngiwi-ngiwi na yung bibig ko sa sobrang sakit na nararamdaman ko sa mga oras na yon. Sa aktong yon, inabutan kami ni Agatha. Nabigla siya. Nakita kong lumuhod siya sa gilid ng kapatid niya at nagmakaawang itigil na ang ginagawa. Umiiyak pa nga. Tinignan siya ni Eileen. Tapos ay galit na tumayo at pumasok sa sariling silid. Ako naman ay dahan-dahang tumayo nang maramdaman kong unti-unti nang nawawala yung sakit. Nagulat ako sa inamin ng asawa ko. Alam pala niya na si Eileen ang may gawa ng nangyayari sa akin. Pero hindi niya sinabi. Nung gabi rin yon ay pinagtapat niya sa akin ang lihim ng pamilya nila. Totoo raw na may alam sa itim na kapangyarihan ang nanay niya. Pero hindi pa niya nakitang ginamit yon. Sinali ng kaalamang yon kay Eileen. Ayaw kasi niya. Hindi niya tinanggap. Yung kapatid niya ang tumanggap noon. Kinuwento na rin ni Agatha ang tungkol sa pagkamatay ng tatay nila. Malapit daw si Eileen sa tatay nila. Pero nung malaman na may ibang babae ay nagtanim ng galit. Si Eileen mismo ang kumulam sa tatay nila nung iiwan na sila para sa ibang babae. Galit pala ang hipag ko sa mga katulad ng tatay nila. Kaya nung malaman niya ang ginagawa ko sa ate niya, ay ginawa rin niya sa akin ang ginawa niya sa biyenan kong lalaki. Ang kaibahan lang ay hindi pa niya ako pinapatay dahil gusto pa niya akong pahirapan. Lalo akong nanghina sa mga nalaman ko. Sa mga oras na yon, hindi ko alam ang gagawin ko dahil hindi ko rin alam kung ano pa ang balak ni Eileen, kung itutuloy pa niya yung pangungulam sa akin sa panaginip. Pero sa maniwala kayo at sa hindi, ay noon ko rin talaga naramdaman na nagsisisi ako sa mga kasalanang nagawa ko. Kumatok ako sa kwarto ng hipag ko. Hindi niya ako pinagbuksan ng pinto. Pero kahit sa labas lang, ay kinausap ko pa rin siya. Humingi ako ng tawad. Sabi ko magbabago na ako. Nangako ako sa kanya. Kung hindi niya ako makikita na nagbago ako, ay tsaka niya ako bawian ulit. Nagmakaawa akong bigyan niya ako ng isa pang pagkakataon. Huling pagkakataon. Wala akong narinig maski konting kaluskos mula sa loob ng kwarto. Matapos kong humingi ng tawad kay Eileen, ay sa asawa ko naman ako humingi ng tawad at nangako rin sa kanya. Kinabukasan, nagulat ako sa naging desisyon ni Agatha. Aalis daw kami sa bahay na yon. Nag-usap silang magkapatid nung tulog na ako at sinabi sa kanya ni Eileen na hindi na niya ako pahihirapan sa panaginip. Pero ayaw na niya akong makasama sa bahay. Hindi na ako kumontra, Sir Neb. Desidido akong ipakita sa kanila ang pagbabago ko dahil ayaw ko nang maranasan yung pinaranas sa akin ni Eileen. Napakalakas niya. Sa ganoong edad ay isa na siyang mabagsik na mangkukulam.
na kayang pasukin ang panaginip ng isang tao at doon pahirapan. Ano pa kaya kung tumanda siya? Mas lalo pa siyang lalakas. Nakakatakot siyang maging kaaway. Kinalasan ko si Susette. Naghanap ulit ako ng bagong trabaho at pinagtulungan naming mag-asawa ang lahat ng gastos mula sa upa, kuryente, tubig at pagkain. Doon lang din kami ng upahan malapit sa bahay nila dahil gusto ni Agatha na puntahan pa rin yung kapatid niya araw-araw para masigurong okay lang ito. Si Eileen naman ay pinalitan na ang nanay niya sa pananahi. Tumatanggap na rin siya pero ganun pa rin, mailap pa rin siya sa akin. Ang kainaman lang ay hindi na niya ako pinarusahan sa panaginip ko. Wala nang bangungot na nangyari. Yun lang ay malaking pasasalamat ko na. Sa ngayon po Sir Neb ay 2 na yung anak namin ni Agatha. Si Eileen naman ay hindi na nag-asawa. Parang nagkaroon siya ng trust issue sa mga lalaki. Pero naging malapit naman siya sa mga anak namin ng ate niya. Lagi siyang pinupuntahan sa bahay at natuto na rin siyang bumisita sa amin para sa mga pamangkin niya. Ang laking aral talaga ang natutunan ko mula sa karanasan kong yon. Kaya binahagi ko rin sa inyo. Alam ko po na ilan sa mga naging aksyon ko noon ay masasabing walang kapatawaran. Pero araw-araw Sir Neb ay sinusubukan kong magpakabuti para makabawi man lang sa mga naagrabyado ko, lalong-lalo na sa asawa ko.